This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if ang balikbayan box na pinadala sa iyo ay binabalot ng lagim? Ako nga pala si Abigail Villafuerte. Palayaw ko ay Abby, taga Montalban, Rizal at isang sekretary sa Makati. Baka sabihin yung ingrato ako, pero ito ang totoong nangyari sa aming pamilya. Malaki ang aming pamilya, kaya hirap din kami sa buhay. Kaya gaya ng maraming Pilipino, ang naging solusyon namin para umahon sa kahirapan ay maging OFW sa ibang bansa. Marami sa amin ay naging OFW sa US, Singapore, Hong Kong at Dubai. Sila Auntie Carol, Kuya Boy, Tito Marlon at Ate Samantha. Kaya rin ako nakapagtapos ng kolehiyo ay dahil sa tulong ni Ate Samantha ko. Malaking tulong talaga ang mga kapamilya naming OFW. Kung wala sila, hindi namin alam kung saan kami pupulutin. Kaya malaki ang utang na loob namin sa kanila. Pati pang emergency, sila rin ang nilalapitan namin. Alam din namin ang sakripisyo na ginagawa nila para lang may maipadala sa aming pamilya. Pero sa lahat ng tulong nila, ang pinakapaborito ko ay ang pinapadala nilang balikbayan box. Para sa akin, para siyang Pasko na nasa loob ng isang kahon. Bawat isa sa aming pamilya ay may regalo sa loob ng box na ito. Mapapasko man o birthdays namin, lalo na sa amin, ang daming nasa ibang bansa kaya maraming balikbayan box ang natatanggap namin. Tuwang-tuwa lalo na ang mga bata tuwing nakakakuha sila ng mga laruan at gadgets. Ang mga matatanda naman sa amin, ang inaabangan ay ang mga imported na pagkain. Ako naman, kahit na pagluma ang damit ay natutuwa na ako. Ang inaabangan naman nila mama at papa ay ang mga appliances. Si Tito Raymond or Tito Ray ko ay tila na-inspire na maging OFW din. Matagal na siyang nagtatrabaho sa factory. Halos 10 taon na rin. Pero hindi tumataas ang sweldo niya o promotion man lang. Kaya pinondohan siya ni Tito Marlon para makapagbayad sa agency. At noong 2023, nakahanap din ito ng trabaho sa Saudi. Nakalipad na rin siya at nasa 80,000 pesos din ang sweldo niya kada buwan. Malaki na ito kumpara sa sweldo niya dito sa factory na 18,000 kada buwan. At pagdating naman niya sa Riyadh sa Saudi, sumakses din si Tito Raymond. Nakikita ko sa IG at FB nito ang mga pictures niya. Ang gagara ng mga binibili nitong gamit at damit. Kala mo influencer. Ang dami niya ring mga travels, kung saan-saan siya nakakarating. At pagkatapos ng 1 taon, si Tito Ray ay nakalipat kagad ng trabaho sa Croatia sa Europe. Big time na talaga. Sabi nila, madiskarte daw itong si Tito ko dahil masyadong mabilis ang pag-angat niya at nakalipat kagad ito. Kung saan-saan na rin siya nakagala sa Europe. Nakapunta sa Germany at Paris. Nakakainggit ang mga pictures niya. Pangarap ko rin kasing makapunta rito. Pero pansin ko lang, hindi siya nagpapadala ng pera sa amin o maski balikbayan box man lang. Sabi ni Lolo at Lola, may ugaling ganyan daw si Tito Ray.
Maski nung bata pa lang ito. Medyo selfish. Inuuna ang sarili niya bago ang iba. Napansin ko rin naman ang ugali ni Tito Ray na ganito. Pero hindi ako papayag na wala siyang ambag sa pamilya. Tinulungan kaya siya ni Tito Marlon para makalipad siya at umayos ang buhay niya. Hindi nga niya binayaran si Tito Marlon eh. Kaya isang gabi, tinawagan ko ito. Nag-video call kami. Kinamusta ko siya. Tito Ray, kamusta ka na po? If it isn't my favorite niece. Napatawag ka, Abby. Ayos lang naman ako dito. Nasa Amsterdam ako ngayon. Namamasyal habang weekend. Kayo dyan, kamusta? Ayos lang naman po. Wow, sa Netherlands ka tama? Sama mo naman ako dyan oh. Pangarap ko kasing makapunta dyan. Pero nagulat ako nang biglang lapit ni Tito Ray ang camera sa katabi niya. Sa isang magandang blondie. Sorry, Abby, pero may kasama na ako dito. Meet your new tita, si Sofia. Siya ang bagong girlfriend ko. Nakilala ko siya sa Germany. Wow, ang ganda naman po niya. Pakasalan mo na kaya tito? Tiyak ako, ang gaganda ng magiging mga anak niyo niyan. Ano yan? Aso lang? Nakalimutan mo din ang magandang lahi natin. Kaya swerte siya sa akin. Nga pala Tito Ray, si Lola, medyo napapadalas na ang pag-check up. Nakakahiyaman, pero baka pwede kayong magpadala? Ganun ba? No worries. Sige, sige. Magpapadala ako kay nanay. Gusto niyo rin ba ng balikbayan box? Ha? Syempre naman Tito Ray. Alam mong favorite ko yan. Sobrang big time mo naman. Kahit 1 taon ka palang nakakaalis. Well, ganun talaga, Abby. Alam mo namang magaling at madiskarte ako. Sige, papadala ako. Anyway, kakain muna daw kami, sabi ni Sofia. So, magpapadala na lang ako, okay? Sige po Tito, ingat kayo dyan ha. Buntisin mo na yan. Bastos ka talagang bata ka. O siya, bye-bye. Nang matapos ang video call namin, natuwa ako sa mga pangako ni Tito Ray. Kahit may ugali siya, alam kong malakas ako sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagpadala na ito ng 50,000 pesos para kay Lola. At dumating rin ang balikbayan box na ipinangako niya. Excited akong buksan ito. Pagbukas ko ng box, inamoy ko muna. Sabi ko sa pamilya ko, yan ang amoy ng galing Europe. Tawang-tawa naman sila sa joke ko. Pero gulat na gulat rin ako sa pinadala ni Tito Ray. Hindi ko ito inaasahan. So far, sa lahat ng balikbayan boxes, ito ang pinakamagarbo sa lahat. Meron siyang Rolex para kay Lolo at may Gucci bag naman para kay Ate Elena. At para sa pinsan kong grade schooler na si Buboy, may bagong iPhone. At hulaan niyo kung anong nakuha ko. Isang Louis Vuitton na bag. The rest of the box ay puno naman ng mga imported groceries. Ang dami! Grabe, hindi ko ma-imagine na ganito pala ka-big time si Tito Ray. Magkano kaya ang sweldo niya sa Croatia? Tiyak ako, hindi lang ito 80,000. Baka nagkulang nga ng isang zero at 800,000 ito. Malaking pera na ang hawak ni Tito Ray para mabili ang lahat ng ito. Tuwang-tuwa naman kami sa mga padala niya. Agad ko itong tinawagan at nagpasalamat ako. Nasa UK naman daw siya ngayon at namamasyal. Ang ginagawa niya raw kasi ay tuwing day off niya, iniikot niya ang Europe pag weekend. Madali lang daw kasi mag-travel doon. Lahat ay connected ng train. Hindi katulad dito sa Pilipinas, na pag-iiwanan na ang ating public transportation. Nakakainggit tuloy ang buhay ni Tito Ray. Sabi ko nga sa kanya, tulungan niya rin ako para maging OFW dun sa Croatia. Nagiging influencer na rin talaga siya dahil sa mga pictures niya at sa mga reels. Meron na siyang 15,000 followers sa FB at 10k followers sa IG. 32,000 naman sa TikTok. Tiyak ako, kikita na rin siya sa social media. Proud naman ang buong pamilya namin kay Tito Ray. Siya na lagi ang laman ng usap-usapan dito sa barangay. Pinagmamayabang namin kung gaano ka big time si Tito Ray.
Ganyan naman tayong mga Pilipino. Mayabang kapag nakakaangat-angat ang isa sa kapamilya natin. Feeling natin, ang tagumpay ng isang kapamilya ay tagumpay ng lahat. Ngunit sa lahat ng ito, nagtatampo naman ang iba naming kamag-anak na mga OFW rin. Sila Auntie Carol, Kuya Boy, Tito Marlon at Ate Samantha. Matagal na silang tumutulong sa pamilya. Pero bakit si Tito Ray ang laging ibinibida? Lumipas ang ilang linggo, nawala bigla ang kasiyahan sa aming pamilya at nagkaroon kami ng trahedya. Si Ate Elena kasi, biglang nagkaroon ng sakit. Tinamaan ito ng dengue. At grabe rin pala ang dengue, no? Critical ang first 48 hours. Ang taas ng lagnat niya. Sumusuka rin ito at masakit ang tiyan. Sa kasamaang palad, noong September 9, 2024, kahit dinala namin siya sa ospital kagad, namatay pa rin ito pagkatapos ng 2 araw. Hindi namin ito matanggap dahil bihira namang magkasakit si Ate Elena at sa isang iglap lang, bigla siyang tinamaan ng dengue at namatay. Matapos ang burol na at libing ni Ate Elena, tila hindi pa tapos ang kamalasan namin. Si Buboy naman ngayon, nagre-reklamo na nakakakita ng multo sa kwarto niya. Sabi naman namin, guni-guni niya lang yun. Pero sabi ni Buboy, sigurado raw siyang nakakakita siya ng multo sa kwarto niya gabi-gabi. Kaya totoo raw talaga ito. Pero hindi kami naniniwala. Isinantabi namin ito. Baka guni-guni lang talaga ng batang ito. Ngunit pagsapit ng September 30, 2024, habang pauwi si Buboy galing school, bigla itong tumawid at nasagasaan. Dinala naman ito sa ospital at inilagay sa ICU. Ilang araw ding nasa coma si Buboy. At nang nagising siya, sabi nito, kaya daw siya tumawid ay dahil may humahabol sa kanyang multo. Dito na kami nabahala sa sinabi ni Buboy. Sabi ng tatay ni Buboy na si Tito Concepto, magpa-albularyo daw kami para malaman kung bakit minumulto si Buboy. Sumang-ayon naman kaming lahat at lumapit kay Manang Teresa, ang albularyo sa baryo namin. Nagpaorasyon ito at nang matapos siya, sinabi niya na ang multo ay galing sa iPhone ni Buboy. Kailangan raw itong mapabendisyonan ng pare para matahimik ang kaluluwa. Ginawa naman namin ang sinabi ng albularyo at nagpabendisyon sa pare. Ngunit nagtataka lang ako. Bakit ganun ang iPhone na binigay ni Tito Ray? Kala ko ba brand new ito? Hindi kaya second hand lang ito kaya may sumpa? Pero wala naman akong karapatan questionin ito dahil bigay lang naman ito sa kanya. Pagsapit naman ng October 10, 2024, may isa na namang trahedya na nangyari sa pamilya namin. Si Lolo ay inatake sa puso at namatay. Sa burol niya, kumpleto kami. Nagsiuwian kasi ang mga kamag-anak naming OFW kasama na si Tito Ray. Masaya dahil nakauwi sila at kumpleto kami. Pero nakakalungkot din kasi wala na si Lolo. Si Tito Ray naman, medyo off talaga ang ugali. Nagyayabang sa buong barangay namin tungkol sa mga napuntahan niya sa Europa, pati na ang mga gamit niya. Kasama niya rin ang German blondie niyang girlfriend na si Sofia. Kaya sikat na sikat si Tito sa barangay namin. Bago ilibing si Lolo, tila napaisip ako kung paano talaga siya namatay. Hindi ko kasi magets kung bakit ito inatake sa puso. Lagi naman itong umiinom ng maintenance niya at nagpapacheck up. Kaya chinek ko ang CCTV footage sa bahay namin nung araw na namatay siya. Dito ko na nakitang naglalakad sa kusina si Lolo at kumuha ng tubig. Nang bigla itong natakot. Nanigas siya at hindi makagalaw. Nabitawan pa ang basong hawak niya. Parang may nakita siyang multo. At dito na siya inatake sa puso. Pero sa CCTV footage, wala namang ibang tao. Hindi kaya nakakita talaga siya ng multo? Dinala ko ang CCTV footage sa albularyo sa amin, kay Manang Teresa. At pagkatapos niyang mapanood ng video, sabi nito, meron ngang nakitang multo si Lolo. At ang multo na ito ay galing sa Rolex na suot niya. Dito na ako nagtaka.
Ang iPhone at Rolex ay mga gamit na binigay ni Tito Ray. Saan niya ba ito nakuha kasi? Naisip ko rin dalhin ng Gucci bag nang yumaong si Ate Elena at pati na ang Louis Vuitton bag na bigay sa akin. Dinala ko ang mga ito kay Manang Teresa. Sabi niya na may sumpa ang mga gamit na ito dahil gamit ito ng mga patay at kailangang pabendisyonan. Kaya agad kong kinausap si Tito Ray matapos ang libing ni Lolo. Tito Ray, pwede ba tayo mag-usap? Sure, anything for my favorite niece. Talaga namang Inglesero ka na talaga, Tito Ray ah. Of course, my dear. Para praktisado tayo para sa mga Europeans. Tito Ray, yung mga gamit kasi na pinadala mo sa amin, sabi kasi ni Manang Teresa, yung albularyo, may multo raw ang mga ito at sumpa. Saan niyo po ba nabili ang mga gamit na to? Nako, sorry Abby. Hindi ko napansin ang oras. I'm gonna miss my flight. Sophia, come on, let's go. We're gonna miss our flight. Hindi sinagot ni Tito Ray ang tanong ko at dali-dali itong umalis. Alam ko ring hindi pa niya flight today, kundi bukas pa. Malamang, tutuloy ito sa hotel para iwasan ako. Pinabendisyonan ko naman ang mga bags gaya ng sinabi ng albularyo. Mahirap na at baka ako naman ang susunod na multuhin o magkasakit. Kunento ko rin sa buong pamilya namin ang nadiskubre ko at hindi na nakakagulat na marami silang naging speculation. Baka raw nagbibida-bida itong si Tito Ray at puro second hand ang mga pinadala niya sa amin. Nagalit din sila kay Tito Ray. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si Ate Elena at Lolo. Pati si Buboy, hindi sana siya baldado ngayon. Makalipas ang 1 taon, wala na kaming naging balita pa kay Tito Ray. Tinatawagan ko rin ito pero hindi niya sinasagot. Updated na lang kami sa buhay niya dahil sa mga posts niya sa social media. At dito ko na napansin na parang mas yumayaman si Tito Ray. Mas magarbo na ang travels niya pati na ang mga gamit niya. Ang dami niya na ring followers. Halos 100k na sa FB at TikTok. Pero nung June 2025, wala na itong post sa social media. As in complete stop. Kahit galit kami sa kanya, nag-aalala pa rin kami. Kamag-anak pa rin namin kasi siya, 'di ba? Mamaya, baka kung napaano na yun. Sinubukan naming kontakin ang mga kaibigan niya doon sa Croatia. Yung mga friends at kasama niya sa mga pictures. Pero walang sumasagot. Pero isang araw, sunerte ako nang si Sofia ang kinontak ko. Matagal din ako bago sinagot nito. Pero hindi niya sinasagot ang mga tanong ko. Ang tanging reply niya lang ay ang isang article sa isang news. At laking gulat ko nang mabasa ko ito. Natakot ako kay Tito Ray. Pinakita ko rin ito sa buong pamilya namin. Ayon sa article, nakakulong daw ngayon si Tito Ray sa Belgium. Matagal na pala siyang pinaghahanap ng mga Interpol. Simula pa lang sa Saudi, nang-hold up na raw si Tito Ray tuwing day off niya. At pag nanlaban ay pinapatay niya ang mga ito. Ganito ang modus niya hanggang sa maikot niya ang buong Europa. Kaya pala mahilig siyang mag-travel. Now it makes sense kung bakit magarbo ang lifestyle ni Tito. At ang mga gamit ng biktima niya, yun pala ang pinapadala niya sa balikbayan box sa amin. Halos 27 katawan ang natagpuan ng mga otoridad sa iba't ibang bansa na nalink sa DNA ni Tito Ray. Hindi namin akalain na killer pala itong si Tito Ray. Minsan, kahit kamag-anak mo pa, hindi ka talaga makakasigurado sa pagkatao nito. At ngayon, baka maharap siya sa death penalty dahil sa mga kasong isinampa sa kanya. Currently, nasa maximum security prison siya sa Brussels, Belgium. Kahit ganito ang sinapit ni Tito Ray, naawa rin naman ako sa kalagayan niya. Gusto kong sabihan ang mga kapamilya ko na baka pwede naman namin siyang bisitahin sa kulungan bago ito mamatay. Pero kapag naisip ko ang ginawa niya kay Lolo, kay Ate Elena at Buboy, wag na lang pala. Idagdag mo pa ang 27 kataong pinatay niya. Sa totoo lang, deserve niya ang karmang yan. Parang kulang pa nga eh.
Ngayon, sa aming barangay, ang dating binibida naming si Tito Ray ay ikinakahiya na namin. Hindi kasi lahat ng bagay pwedeng i-shortcut. Ang success ay pinaghihirapan. Kala ni Tito Ray, ganun lang kadali para maging bida sa buhay. At ngayon, isa na lamang siyang kwento sa baryo namin at hindi na namin makikita pang muli. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.